Ano't ano mangyari kahit nawala na yung mga beneficiary. Kagasama pa rin tayo bilang ama nyo, bilang daddy nyo. Ganun din sa mga viewers namin. Alam ko marami pa tayong matutulungan mga kapatid. Alam ko hindi tayo pababayaan dyan. Basta nagkakaisa tayo. May mga taong tumutulong dahil gusto nilang sumikat, pero may mga taong tumutulong dahil alam nila ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa. Isa na rito si Daddy Frankie. Sa bawat ngiti niyang nakikita natin sa kamera, may mga luha pala siyang matagal na tinatago. Habang milyon-milyong Pilipino ang humahanga sa kanyang kabutihan, unti-unti naman palang nauubos ang isang taong buong pusong inilaan ng sarili para iligtas ang iba. Mula sa simpleng buhay hanggang sa pagiging isa sa pinakakilalang charity vlogger sa bansa. Ano nga ba talaga ang totoong kwento ni Daddy Frankie? At bakit dumating sa puntong pati ang taong sanay tumulong sa iba ay kailangan na ring iligtas ang sarili niya? Bago tayo magpatuloy pa, like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Bago pa man siya tawaging Daddy Frankie, isa muna siyang ordinaryong tao na dumaan sa maraming hirap sa buhay. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Hindi rin siya agad sumikat. Katulad ng maraming Pilipino, nagsimula siya sa simpleng pangarap at araw-araw na pakikipagsapalaran para mabuhay. Bata pa lamang siya ay nakita na niya kung gaano kahirap ang buhay ng mahihirap. Nakita niya kung paano umiiyak ang mga magulang kapag walang maipakain sa anak. Nakita niya kung paano mawalan ng pag-asa ang isang tao kapag wala nang tumutulong sa kanya. At marahil dahil doon, unti-unting nabuo sa puso niya ang kagustuhang tumulong balang araw. Habang lumalaki siya, hindi naging madali ang lahat. Marami siyang naging pagkukulang noon. Marami ring pagkakataong muntik na siyang sumuko. Dumaan siya sa panahon na halos wala siyang direksyon sa buhay. Ngunit kahit gaano kahirap ang mga araw na dumaan, hindi nawala sa kanya ang pagiging maawain. Kahit maliit lang ang meron siya noon, marunong siyang magbigay. At iyon ang isa sa mga bagay na naging pundasyon ng pagkatao niya kalaunan. Nang magsimulang lumakas ang social media sa Pilipinas, doon niya nakita ang pagkakataon na gamitin ang internet hindi lang para sa kasikatan kundi para makatulong. Habang ang iba ay naghahabol ng views para sumikat, si Daddy Frankie ay nagsimulang mag-upload ng mga video kung saan makikita siyang tumutulong sa mga lansangan. Sa una, kakaunti lang ang nanonood. May mga taong nagsasabing scripted lang daw ang ginagawa niya. May ilan ding nagsasabing ginagamit lang niya ang kahirapan ng iba para sumikat. Pero hindi siya tumigil. Sa halip, lalo pa niyang ipinakita ang kanyang dedikasyon. Unti-unting dumami ang kanyang followers. Dumami rin ang mga taong humahanga sa kanya dahil hindi niya pinipili ang tinutulungan niya. Bata man o matanda, may sakit man o palaboy, handa siyang lapitan at tulungan ang mga ito. Maraming Pilipino ang naiyak sa mga video niya dahil ramdam nila ang sincerity niya. Hindi siya yung tipong nagbibigay lang tapos aalis agad. Madalas ay kinakausap pa niya ang mga tao, pinapakinggan ang kwento nila, at minsan ay umiiyak pa kasama nila. Isa sa mga pinakatumatak sa publiko ay ang mga rescue videos niya kung saan tumutulong siya sa matatandang inabandona na ng pamilya. May mga pagkakataong natatagpuan niya ang matatanda na natutulog sa kalsada. Gutom na gutom at halos wala ng lakas para mabuhay. Kapag nakikita iyon ng mga viewers, hindi nila mapigilang maiyak. Dahil sa mga sandaling iyon, mas lalong minahal ng publiko si Daddy Frankie. Pero habang lumalaki ang pangalan niya, mas lalo ring dumadami ang pressure sa buhay niya. Hindi alam ng karamihan na sa likod ng kamera, may sarili rin siyang emosyonal na pagod. Habang tumutulong siya sa iba, unti-unti rin siyang nauubos. Dumating ang punto na halos wala na siyang pahinga dahil araw-araw niyang iniisip ang mga taong kailangan ng tulong. Minsan kahit sarili niyang problema ay nakakalimutan na niya. Hindi rin naging madali ang pagtanggap ng lahat sa ginagawa niya. Habang marami ang humahanga, marami rin ang bumabatikos. Sa social media, mabilis magmahal ang tao pero mabilis din manghusga. May mga netizens na nagsasabing ginagamit lang daw niya ang charity content para pagkakitaan ng views. Masakit iyon para sa kanya
dahil alam niya sa sarili niyang totoo ang intensyon niya. Ngunit pinili niyang manahimik kaysa makipag-away. Habang tumatagal, mas lumalalim din ang emosyon ng mga video niya. Hindi na lang ito simpleng pamimigay ng pagkain o pera. Marami na siyang natutulungang buhay na halos mawalan na ng pag-asa. May mga batang nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral muli dahil sa kanya. May mga matatandang muling nakaramdam na may nagmamahal pa pala sa kanila. At sa bawat taong natutulungan niya, mas lalo ring lumalalim ang koneksyon niya sa mga manonood. Ngunit isang malaking dagok ang dumating sa buhay ni Daddy Frankie nang magkaroon ng mga usapin tungkol sa kanyang charity works at sa ilang regulasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno. Kumalat sa social media ang mga balitang may mga pagbabawal at pagsisita tungkol sa ilang rescue operations niya. Alam ko marami pa tayong matutulungan mga kapatid. Alam ko hindi tayo pababayaan ni God. Basta nagkakaisa tayo, tatayo pa rin ako bilang daddy niyo. Maraming supporters niya ang nalungkot at nagalit. Para sa kanila, bakit kailangang pigilan ang isang taong tumutulong lamang? Sa panahong iyon, kitang-kita sa mukha ni Daddy Frankie ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa ilang videos niya, halatang pagod na siya emosyonal. May mga pagkakataon pang halos maiyak siya habang nagpapaliwanag sa publiko. Hindi dahil natatakot siyang mawalan ng kasikatan, kundi dahil natatakot siyang hindi na niya matulungan ang mga taong umaasa sa kanya. Maraming tao ang hindi nakakaalam kung gaano kabigat maging isang taong palaging inaasahan ng iba. Kapag nakilala kang mabait at matulungin, parang pakiramdam ng mundo ay bawal kang mapagod, bawal kang masaktan, bawal kang magkamali. At iyon ang isa sa mga tahimik na laban na kinaharap ni Daddy Frankie. Habang tumatagal, mas lalo ring naging emosyonal ang kanyang kwento dahil marami na rin siyang personal na sakripisyo. May mga pagkakataong inuuna niya ang ibang tao kaysa sarili niyang pangangailangan. May mga araw na halos hindi na siya makatulog kakaisip kung paano matutulungan ang susunod na pamilya. At kahit nakangiti siya sa kamera, may mga gabing siya mismo ang umiiyak ng mag-isa. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya tuluyang bumitaw. Patuloy pa rin siyang bumabangon dahil alam niyang maraming taong umaasa sa kanya. Para sa mga batang walang makain, para sa mga matatandang walang pamilya, para sa mga taong halos sumuko na sa buhay, si Daddy Frankie ay naging simbolo ng pag-asa. Marami ring pagkakataon na ipinakita niyang hindi lang pera ang mahalaga sa pagtulong. Minsan sapat na ang may makinig sa kwento ng isang tao. Sapat na ang may yumakap sa isang matandang matagal nang walang nakakausap. At iyon ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang emosyonal na nakaka-relate sa kanya. Dahil sa panahon ngayon na puro ingay at yabang ang laman ng social media, kakaiba ang taong marunong makinig at umintindi. Ngayon, ibang-iba na ang buhay ni Daddy Frankie kumpara noon. Mas kilala na siya. Mas marami ng followers at supporters. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan ay mas mabigat na responsibilidad. Hindi na lang siya simpleng content creator ngayon. Para sa maraming tao, isa na siyang inspirasyon. Ngunit kahit ganito na ang estado niya ngayon, hindi pa rin nawawala ang kanyang simpleng puso. Kapag nanonood ang mga tao sa kanyang videos, makikita pa rin nila yung dating Daddy Frankie na handang umupo sa tabi ng mahirap, handang makinig sa problema ng iba, at handang umiyak kasama nila. Hindi siya perpekto. Nagkakamali rin siya. Napapagod din. Nasasaktan din. Pero marahil iyon ang dahilan kung bakit mas lalo siyang minamahal ng publiko dahil totoo siyang tao. Sa kasalukuyan, marami pa rin siyang kinakaharap na pagsubok. Hindi madaling maging public figure, lalo na kapag charity ang content mo. Konting pagkakamali lang ay mabilis kang huhusgahan ng internet. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siyang lumalaban. Patuloy pa rin siyang bumabangon araw-araw para gumawa ng paraan makatulong sa iba. Marami ring supporters niya ang naniniwalang hindi lang views o pera ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Kapag nakikita kasi nila siyang umiiyak habang may tinutulungan, halatang totoo ang emosyon niya. At sa panahon ngayon na maraming scripted sa internet, malaking bagay ang makakita ng isang taong may totoong malasakit. Ang kwento ni Daddy Frankie ay hindi lang kwento ng isang vlogger. Isa itong kwento ng isang taong ginamit ang kanyang platform para maging liwanag sa madilim na bahagi ng buhay ng ibang tao. Isang tao na kahit may sarili ring sugat at pagod ay piniling tumulong pa rin.
At siguro iyon ang pinakamalungkot pero pinakamagandang parte ng kanyang buhay. Habang abala siyang nagpapagaling ng sugat ng iba, unti-unti rin pala siyang nasasaktan sa proseso. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya tumigil magmahal sa kapwa. Sa bawat video niyang uploaded, sa bawat rescue operation, sa bawat batang napapangiti, at sa bawat matandang muling nagkakaroon ng pag-asa, isang bagay ang malinaw. Hindi man perpekto si Daddy Frankie, pero naging malaking parte siya ng pagbangon ng maraming Pilipino. At hanggang ngayon, marami pa ring tao ang umaasang hindi siya mapapagod tumulong. Dahil sa mundong puno ng problema, minsan sapat na ang malaman mong may isang taong handang umabot ng kamay para iligtas ka sa dilim. At para sa maraming tao, si Daddy Frankie ang taong iyon. Habang nagpapatuloy ang kanyang journey, dala-dala niya hindi lang ang kanyang pangalan kundi ang kwento ng libu-libong taong kanyang natulungan. At kahit dumaan man siya sa batikos, pagod, at luha, mananatili siyang isa sa mga personalidad na nagpakita na ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang maging perpekto para maging makabuluhan. Dahil sa huli, hindi naman sinusukat ang halaga ng tao sa dami ng pera niya o views niya sa internet. Minsan nasusukat ito sa dami ng pusong kanyang napasaya at buhay na kanyang nabigyan ng pag-asa. At iyon ang kwentong iniwan at patuloy na sinusulat ni Daddy Frankie hanggang ngayon. Kung umabot ka man sa dulo ng kwentong ito, mag-iwan ng bakas kung taga-saan ka para alam namin kung hanggang saan umaabot ang aming kwento. Maraming salamat sa panunood.